Namataan ang ilang mga barko ng China na unti-unti umanong umalis sa Panatag Shoal o mas kilala bilang Scarborough Shoal nito lamang araw ng Sabado, November 8 palabas ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Walang indikasyon ang totoong dahilan ng mga ito pero malaki ang posibilidad na may kinalaman ito sa paparating na Super Typhoon Uwan kung saan pumasok na rin ito sa area of responsibility ng Pilipinas kaninang madaling araw nitong Sabado. Ilan din sa mga militia vessels nito ay nauna na ring nilisan ang ilan sa mga bahura na makikita sa West Philippine Sea at iniinda ang paparating na malalakas na hangin at tubig na dadalhin ni Bagyong Uwan. Sinabi ng ilang mga defense expert, ilan ito sa mga pattern na ginagawa ng mga barko ng China sa West Philippine Sea sa tuwing may paparating na bagyo sa Pilipinas at bumabalik naman agad ito kung saan nawawala na ang mga malalakas na hangin at malalaking alon sa nasabing mga karagatan. Ayon kay Sea Light Director Ray Powell, tinatayang 6 na barko ng China Coast Guard ang nasa Panatag Shoal kahapon ng hapon, November 8, kung saan 2 ang nakitang nagtungo paalis ng nasabing bahura na may layong 40 to 45 nautical miles habang 4 ang bigla namang umanong nawala. Matatandaan noong Martes, November 4 nang bayuhin ng Bagyong Tino ang rehiyon ng Visayas na nagpadapa sa ilang mga lalawigan kabilang na ang Cebu kung saan nilisan din ng mga barko ng China ang nasabing pinag-aawang bahura sa West Philippine Sea at bumalik lamang ang mga ito noong November 6 sa madaling araw nang lumabas na ang Bagyong Tino sa Area of Responsibility ng Pilipinas patungong hilagang bahagi ng Vietnam. Samantala, posibleng itaas ang Signal Number 4 at Signal Number 5 sa mga lugar na daraanan ng Bagyong Uwan na may international name na Phong Vong bilang babala ng pag-asa. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Binison Estrella, kabilang sa mga posibleng mapasa ilalim sa Signal Number 4 o Number 5 ang northern part ng Bicol Region, probinsya ng Aurora at ang buong Northern Luzon. Maaari rin daw masira ang mga high-risk structure tulad ng mga lumang bahay at mga warehouses at ang mga bahagi na matataas na gusali na gawa sa salamin. Sinabi naman ni Pag-asa OIC Northern Luzon na si Ronald Dianal Jr. na banta rin ang storm surge o daluyong sa mga coastal area ng Calabarzon, Cagayan Valley at Ilocos Region. Banta rin na niya ang pagragasa ng mga tubig mula sa mga bulubundukin ng Sierra Madre at Cordillera na posibleng magdulot ng pagtaas ng level ng Cagayan River Basin at pagbaha naman sa mga mababang lugar. Posible namang itaas ang Signal Number 2 o Signal Number 3 sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Calabarzon dulot pa rin ng Bagyong Uwan. Magsisimulang makaranas ng malakas na pag-uulan ang Metro Manila ngayong araw ng Linggo, November 9. Samantala, sinabi ni PCG, spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nilisan man daw ng China ang Scarborough Shoal kahapon na natili pa rin daw ang isang damwalang barko nito na may bow number CCG 5901 malapit sa Bao de Masinloc. Na ayon kay Tariela, hindi raw inaalis ng China Coast Guard ang barkong ito sa nasabing bahura dahil ito rin ang nagsisilbing tagabantay nila sa mga barko ng Pilipinas na magtangkang lumapit sa Scarborough Shoal. Hanggang kahapon ng hapon, sinabi ni Tariela na ang barko ng Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa ay natili pa rin sa bisinidad ng Panatag Shoal at nagsisilbing lookout ng Pilipinas sa nasabing contested area.